So yun, nadalihan tayo, naipitan tayo ng isa. Ito, okay pa naman siya. Nagalaw-galaw pa naman, okay pa naman. Ang problema ay yun, hirap siya. Hirap. Naipitan pa tayo ng isa. 12 lang sila, naipitan ng isa. So, medyo humina siya, naipit. Naipit kanina. So, hiyaw na siya. Ayan o. Sana maging okay pa. Yung mga kapatid nyo maliliksi kasi malalaki ng mga butsyog na. Itong isa o, naipit siya. So, ito mga pulang to, nag-inject na ako ng iron. Naipitan tayo ng isa. Pero buhay pa naman, kaya lang imbes ng paghinga nyo. So kanina naipitan siya kanina habang nagpapakain ako sa ibang mga baboy. Kasi itong inuna ko siyang pakainin. Tapos nagpadede siya. Ay. Kaya pa yan. Yung mga to. Okay naman. So, okay na dumi nila. Okay na yung dumi nila. Ayan, maliksi na yung iba. So, binabantay-bantayan ko. Pag ganun kasi mga kapigmate na pag may naipit tayong isang piglet, so ganito, pag may naipit tayo or may malit na piglet, yan, okay tayo nyo, nakahiga na lang siya. Ang gagawin natin dyan para makasurvive, pag nagpapadede yung inahin, aalalayan natin na makadede siya. Okay ka pa? Okay ka pa? Sana okay pa. Yung iba maliliks sila. Yan kasi yan. Kapag humigatot magpapadede to, ang gagawin natin, kukunin ko na agad yung isang naipit kanina doon. Aalalayan ko siya na makadede sa inahin. Yan. Yan ang dapat talagaan ko ng todo. Kada dede ng inahin. So kuha agad natin, alalayan natin. Ayan. So yan, humiga na yung inahin. Check natin pag nagpadede siya. Kunin agad natin yung malit na yon, yung naipit. Pilay nga. So pilay nga siya. Ayun o. Pilay yung paa. So yun. So hintayin lang natin magpadede yung inahin. Yung iba umiinom ng tubig. Hindi pa papadede yung inahin. Ito yung feeds ng mga piglet na nilalagay ko lagi dito. After 1 day at hindi na ng piglet, binibigay ko sa inahin. Pero ngayon lalagyan ko na ulit kasi kanina nung kumain yung inahin, yung nandito sa feeder na to, yun ang binigay ko sa inahin. Pero lalagyan ulit natin yun ng booster feeds. So booster feeds muna tayo sa ngayon na bagong anak pa sila, kasi hindi pa sila kumakain. Pero pag kumakain na yung mga yan, marunong na kumain, grower feeds na tayo. Ayan. So booster feeds na Tigrolac mga kapigmate. So ganyan, konting-konti lang kasi masasayang lang yan mga kapigmate kasi hindi pa sanay kumain yung mga ano natin, mga piglet natin. Hingin na naman siya ng pagkain. So nabigyan ko na yan kanina. Hindi pa siya pwede. Ayun, so ito yung naipit natin. So lambot na lambot siya mga kapigmate. So dapat talagang alalayan. Pag naisahan pa yan, patay na yan mga kapigmate. So yan ang ating ani natin. Alalayan natin ngayon. Kailangan makadede siya ng ayos. Yan na naman yung mga piglet sa kabila. Okay. So meron pang malamot. Ang dumi. So hindi nakagaya kahapon na madami, halos lahat sila. Ngayon wala na. Ito gutom pa to, nabigyan ko na siya kanina. Gutom pa rin.
So bigyan muna natin para naman ano, pero hindi pa pwede siya na talagang ibigay yung hanggang gusto niya. Ayun. So kunin muna natin tong piglet na to. Ito yung naipit. So naipitan tayo ng isa. Tabi muna natin dito kasi baka matuluyan pa siya. Ano? Inject tayo ng iron kanina sa kaputol ng buntot. So yun, pila yung paa niya. Ay, lumabas pala yung kanyang dumi oh. Lumabas yung dumi. Piglet na to. Uy. Basa ang kanyang tainga. Yan lang. So wait lang natin tumapos mataas kumain, tapos pag nagpadede alalaya ko na yung maliit na yun. So ito na yung piglet natin na naipit. So ang gagawin ko muna dito, ibubukod ko muna, hindi ko muna sasama sa inahin. Tapos bibili na lang ako ng yung gatas para sa biik. So ano, medyo hinang-hina talaga siya. Hindi ko muna isasama sa inahin sa kanyang mama pig. Sobrang hina niya. Yan. To, sana mabuhay natin to. Kasi sayang din, mahal ang piglet na yon. So yan. Kailangan ano natin to magapan. So habang ano pa siya, ibubukod ko muna, tapos yung 11 piglet ang dyan na lang muna kasi malalakas naman yung 11. Ito lang ang mahina kasi naipit siya. Ano, ang lakas ng ano nyo. So doon muna siya sa atin, dadaling ko muna to sa bahay para hindi kasi ito mga kapigmate, mas malaki ang posibilidad na mas maipit pa siya ulit. Kaya tatanggalin muna natin ito dito. Bibili lang muna ako ng gatas para sa kanya.